everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Ano ba ang aasahan ni Ox sa taong 2026? Ano ba ang i-expect ni Ox sa aspeto ng karera? Sa aspeto ng pera o kayamanan, sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, sa aspeto ng kanyang kalusugan. Ayo, ang monthly forecast na po tayo. Para sa mga Ox, pag-uusapan natin ano ang aasahan ninyo sa buwan ng January, February, March, April, May, June, so forth and so on, hanggang mag-Disyembre. Simulan natin sa January. Magsisimula po ang taong 2026 na punong-puno ng pag-asa para sa mga Ox. You have that confidence and that motivation galing sa energy ng New Year. Your performance sa trabaho, sa negosyo, o sa hanap buhay ay magiging prominente, you are going to receive a recognition. In fact, makikilala ka, mapapansin ka ng mga boss mo o mapapansin ka ng mga customer mo. You are going to make some breakthrough sa aspeto ng karera, o kung nag-aaral ka ay magiging maganda ang mga resulta ng iyong pagsusulit o examination. So you take advantage on these big steps, doing and setting up your goals and your dreams. Hindi maiiwasan po na may darating talaga na pressure sa buhay natin. Ang komunikasyon po ang isa sa mga napakahalaga para maibsan at matalo natin itong pressure na mayroon sa paligid natin. Kailangan po kayong maging vigilant mga Ox, ha? Because there are conflict. May nakikita tayong gulo, conflict, or dispute either sa katrabaho niyo po or sa customer niyo po. Sa aspeto ng kalusugan, sa buwan ng January, kailangan bigyang atensyon ang iyong abdominal portion ng iyong katawan, kasi may nakikita tayo, natatamaan ka ng abdominal problem, abdominal health problem. You need to avoid as well being overworked. Go to your work on time and go home as well on time para hindi mako-compromise ang iyong pahinga at magkakaroon ka ng enough time para sa iyong sarili. Sa aspeto ng pag-ibig naman, sa buwan ng January, it will be a swing journey of love. Ibig sabihin, for those na may mga asawa, so far, maganda naman siya. Yun nga lang, meron lang kayong konting hindi pagkakasunduan na kaya naman masolusyonan sa usapan. While for those na mga single naman, may mga nagpaparamdam. Yun nga lang, medyo malilito ka. Kung yung pinapakita nila, are they showing up about love, or are they just nami-misinterpret mo lang yung mga gestures na pinakikita nila? Pebrero sa 2026, ito yung buwan na kung saan masasabi mo, Ox, na it is a rewarding month. Even though kailangan mo pa rin ihanda ang iyong sarili para sa mga pagsubok. Pero maraming mga oportunidad, magagandang oportunidad ang ibibigay ng Pebrero sa inyo. Kailangan mo lang iset yung klaro na goal, set a clear goal, improve your work skills and your talent, including your abilities, at kailangan mas patatagin mo ang working as a team. Cooperation kasama ay yung mga kasama sa trabaho. In terms of love, ngayong February, itong buwan na ito, February, ay makakatagpo ng mga single na Ox ang kanilang mga crush. While itong mga itong mga may asawa na ng mga Ox, you will actively communicate with your lover and mas mararamdaman mong mas intimate yung relasyon ninyo on the month of February. In the process of establishing your new interpersonal relationship, medyo makakahanap ka rin ng mga konting problema, alitan, at hindi pagkakasunduan. But
you will be appreciated. With the effort na ibibigay mo, you will be appreciated with the people around you. You just need to spend time to those people who deserve a time with you. March naman po tayo sa mga taong pinanganak sa Year of the Ox. Ang Marso po ay magdadala. Ang Marso ay magdadala ng mga maraming pagsubok. You may easily mapoprovoke ka, magiging dali kang mag-init ang iyong ulo, madali kang mapunta sa mga trouble o problema sa loob ng kumpanya o trabaho. However, you are going to find a way, mga paraan at pamamaraan kung paano mo mariresolba itong mga problema na kakaharapin mo sa aspeto ng karera o trabaho on the month of March. You have that innate, na mayroon kang sariling talento na nasa sayo na talaga, na alam mong resolbahin ang mga problemang kakaharapin mo. Your proactive na pag-uugali will help you win more opportunities sa iyong trabaho, sa iyong buhay negosyo. Magiging exceptional, ibig sabihin magiging maganda ang aspeto ng daloy ng pera o kayamanan sa buwan ng Marso para sa mga Ox. You are going to get good returns sa mga investment na meron ka, na nasimulan mo sa nakaraang taon. Magiging maganda ang management, pamamahala mo sa iyong finances on the month of March. But you don't need to spend money on the month of March. Iwasan nyo po na may mga magpapalabas kayo, bibili kayo ng mga malakihang investment or magpapalabas kayo ng malakihang pera, because that's not good. Although maraming blessings ang darating para sa iyo, Ox, on the month of March, huwag mai-excite na gastusin agad ito. Itago, mag-impok, ihanda ang emergency fund. Ang buhay pamilya naman, buhay pamilya, buhay pag-ibig ay magiging banayad at magiging okay naman ang relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ox, April naman po ang pag-uusapan natin. It will be a relaxing and happy month para sa mga Ox ang April. Both ang iyong buhay pag-ibig at buhay karera o negosyo ay nasa satisfactory na status. Your hard work sa nakaraang taon, sa Abril mo mararamdaman ang reward. Your talent ay marirecognize, makikilala ka, and maraming opportunities ang ibibigay at mangyayari on the month of April. Kasama na dito ang posible na promosyon, o di naman kaya kung ikaw ay may negosyo, there are possibilities na babalikan ka ng mga dati mong customer. Ox na may mga asawa na, ay kailangan mag-ingat sa hindi pagkakaintindihan, while the single na mga Ox naman ay mamumuhay ng peaceful. And sa month of April ay hindi kayo makakatagpo ng magpapakilig sa inyo, but rather focus on yourself and developing and taking of yourself. Pagdating sa aspeto ng kayamanan, so far neutral naman ang Abril. Walang paglago, wala namang pagkalugi, nasa gitna-gitna ka lang. Iwasan mo lang ang mga major expenditure, malakihang paggagastos. Sa aspeto ng kalusugan, wala tayong nakikitang karamdaman para sa mga Ox sa buwan ng April. Even your emotion and your mental health will be stable for the month of April 2026. Dumako naman tayo sa May 2026. Dito mag-ingat kasi haharap ka ng maraming interpersonal issues or problem, lalong-lalo na sa pamilya o sa loob ng iyong tahanan. Pinapayuhan that i-maintain nyo po ang respeto sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa mas matatanda sa inyo. Huwag makikipagtalo, huwag makikipag-argue sa mga bagay na kailangan mahinahon na mabigyan ng solusyon. For those na mga engaged, okay, in creative work, yung mga taong nasa creative na trabaho, you will be inspired more at makaka-attract ka ng mga makabagong ideya sa ginagawa mo. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon,
sa mga ox na mga single ay may magpaparamdam sa inyo sa buwan ng Mayo. While for those na may mga asawa na, you are going to live a neutral but a happy life. Ito mag-ingat may babalaang May. Posible kang humarap sa mga pagsubok sa aspetong pinansyal. Pwede kang humarap sa pressure or mga pagsubok na dahil naman ito sa iyo pa rin. Ito'y ginawa mo pa rin. Hindi ito external factors, but rather internal factors. Ito yung unnecessary. Yung mga hindi kinakailangan bilhin, bili ka ng bili. That ends up na masasaid ang iyong card or ang iyong savings. Kaya mag-ingat nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Kaya ingatan, huwag magpadalos-dalos sa kung ano man ang bibilhin nyo po. Sa June naman po tayo, June 2026, ito unsatisfactory. Hindi ganon kaganda ang estado ng iyong buhay pagpasok ng June. You will be, unang-una, kadalasan on the month of June, mga ox, mami-misunderstood ka dahil sa facial expression mo, dahil sa tono ng pananalita mo, na magdadala sa iyo ng maraming hindi pagkakaintindihan sa trabaho, maraming problema ang haharapin mo kung papatulan mo ito. Kaya mas mainam ikaw ang dumistansya. You will feel exhausted and demotivated na pumunta sa trabaho dahil sa mga issue na ito. Pagdating naman sa mga single na mga ox, posibleng may mga breakup o masusukat ang inyong relasyon, katatagan ng inyong relasyon sa month of June. While yung may mga asawa na, may mga sagutan tayong mararamdaman on the month of June. Kung maaari, ikaw na ang magpakumbaba at umiwas, mas maganda. Okay? Sa aspeto ng pera o kayamanan, hindi maganda ang estado ng iyong pera at kayamanan sa month of June. In fact, may nakikita tayong financial loss. Pag sinabi nating financial loss, posible kang mawala ng malaking pera, malaking halaga dahil sa may papasukin kang negosyo na hindi mo alam. May mag-o-offer sa inyo ng hanap buhay at mga promises na napakaganda pero hindi mo alam ang pasikot-sikot nito. Kaya naman ay matatrap ka dito. There is a possibility rin na mapasok ka sa scam sa month of June. While ang aspeto ng iyong kalusugan ay nasa average naman, apektado ka ng mga stress at problema. But you need to find an outlet para maibsan ang mga ito. July naman po, magiging katamtaman ang aspeto ng iyong karera. Walang masyadong problema, pero wala naman masyadong mga big project. Medyo demotivated ka lang sa pagpunta sa trabaho mo because may mga unresolved issues ka. Yung may mga task ka na inasa sa'yo, pinagkatiwala sa'yo, na hindi mo magawa-gawa at parang kulang ka ng confidence on the month of July. Dahil dito, medyo masistress ka at ang stress na mararamdaman mo sa trabaho ay magre-reflect sa kalusugan mo. Kaya please, huwag magpapadala sa stress and also adjust your eating diet. Change your daily routine. Enough dapat ang sleep. Have time to breathe, to go and exercise, to walk, to jog. Hindi ganun kaganda ang aspeto ng kayamanan sa buwan ng July. Kaya naman pinapayuhan ng mga ox na huwag maging waldas sa buwan na iyan. August naman po tayo. Kung ang July ay matamlay, August naman ay magiging punong-puno ka ng enerhiya. Excited ka to go to work, excited ka to go to school kung nag-aaral ka pa. Kakayanin mo ang lahat ng problema na sasalubungin mo sa month of August, mariresolve mo ito. Pagdating sa pag-ibig at relasyon, ito yung medyo magkakaproblema ka. Kailangan mo po mabigyan ng enough na time ang iyong pamilya. Enough na time that you can show your care and support sa mga kasamahan mo sa tahanan mo, yung mga mahal mo sa buhay.
para mas makakreate ka ng family bond. So, make use of the weekend to be a family day always. Pagpasok ng 2026. Yung aspeto naman ng pera, medyo maganda. Maganda ang pasok ng pera. There is unexpected na mga blessings in a form of money sa month of August. Sa September naman, September para sa mga ox, generally, banayad, harmonious, at magiging stable naman po ang iyong buhay. Kasama na dyan yung career. In fact, kung hindi ka nagpadala sa stress o problema, you just dedicated your time with hard work and creativity, there is a possibility that there are opportunities, good opportunities sa buwan ng September pagdating sa aspeto ng karera o trabaho para sa mga ox. Okay? Your imagination, your creativity, ox, will really overflow on the month of September. Nakakailanganin mo ito sa iyong profesyon, sa iyong trabaho o negosyo. Magkakaroon ka ng opportunity to meet new friends, to broaden your horizon, to create more linkages, okay? And new industries will be introduced to you. Pag sa aspeto naman ng pera, average, katamtaman lang ito sa buwan ng September. Kaya naman, moderate lang ha. Katamtaman lang din dapat ang pagwawaldas natin ng pera. Maging mapanuri, maging tuso ka sa sarili mo pagdating sa pera at pagplanuhan ito ng mas maayos para hindi mo problemahin ang pera sa buwan ng September. Ngayon, dumako naman tayo sa October para sa mga ox ngayong 2026. Kinakailangan ng maigi at sinsinan na pagplaplano para sa iyong mga gagawin sa buwan ng Oktubre. Sa trabaho naman, you will be given an opportunity to grow sa kumpanya na pinagtatrabahoan ninyo. Kailangan mo lang i-dedicate yung oras at yung talento mo. Sa bahay, sinasuggest po you plan and participate family activities para ma-recharge ang iyong sarili at hindi maging stressful ang iyong pag-iisip sa trabaho. So rather, spend time with family and create activities. A movie time together, magta-travel kayo together, maliligo kayo ng dagat on a weekend, or mag-video okay kayo, o manonood kayo ng sine, yon. May mga pagsubok kang haharapin ox sa month of October, but you can rely on, may mga taong susuportahan ka, may mga taong tutulungan ka during your difficult time. Yung swerte mo ay magiging stable naman sa October, pero mag-ingat ka lang po ha, mag-ingat ka lang sa mga manlilinlang, sa mga fraud, sa mga scam. November 2026 naman po tayo para sa mga ox. Ang November ay hindi magiging maganda para sa iyo, ox. In fact, nakita mo sa graph, 3 major aspect ng iyong buhay bagsak on November. Okay? First, you might fall a trap na iyong katrabaho, na ikaw ang mabiblame, ikaw ang masisisi. But dapat hindi mo ito dibdibin. Yung social battery mo, yung engaging with people around you, medyo mahina on the month of November. Cooperation ang kinakailangan na gagawin mo sa trabaho to create opportunities. I-maintain nyo po ang inyong interpersonal relationship. Be good, develop good partnership sa loob ng trabaho o negosyo. Pagdating naman sa iyong kalusugan, may mararamdaman kang sakit sa month of November that you need to stay away from sigarilyo at alcohol. Uulitin ko ha, iwasan mga ox ang sigarilyo at alcohol sa buwan ng November or as early as that, kasi yung sakit na mararamdaman mo on November is related to tobacco or to your alcohol. Sa aspeto ng pera at kayamanan, walang pag-i-increase, walang paglago ang cash flow mo, ang pasok ng pera o kayamanan sa buwan ng November. Bagkus, magiging mataas o malaki ang iyong gastusin sa mga medical expenses mo kung hindi mo babantayan ang iyong lifestyle at kinakain
sa simula pa lang ng taon hanggang sa November. December na po tayo, it will be a relaxing month for you. Kung ang November month for the ox has been a troubled month for you, pagpasok naman ng December, magiging okay ka. Your career or your studies ay magiging advanced and steady. You are going to learn from a lot of setback. Matututo ka sa mga problemang hinarap mo from the previous month. Tatanggap ka ng mga pagkilala at gantimpala galing sa iyong mga boss, and you will be encouraged by your family to be a better person. Okay? Sa kabuuan, you are going to spend a mapayapang oras at panahon sa iyong pamilya sa buwan ng Disyembre hanggang sa lubungin niyo po ang bagong taon. Yung mga single naman, makakatagpo kayo ng pag-ibig. Tatapusin nyo yung 2026 na may pag-ibig, na may kapareha kayo. Ang pasok naman ng pera will be better. Magtatapos ang taong 2026 na maganda at maayos ang pasok ng pera. Muli, ako po'y kumakatok sa may mga gininto ang puso dyan, sa may mga extra dyan. Patuloy po ang paglikom natin ng budget para sa pagpagawa natin ng mga bag ng pag-asa. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account ko. Nandun din po yung BPI Peso account ko at ang GCash account na pwede nyong padalhan ng inyong tulong. Huwag mahihiya kahit konting tulong man yan. Sabihin natin 50 pesos kung tayong lahat, di ba? Lahat ng subscribers, So, kung lahat ng subscribers, biruin mo, ay mag-aambagan ng titig 50 pesos, naku, baka umabot ng 30 schools, 30 schools ang mabigyan natin ng mga school bags, di ba?